So, when I speak of reposition, it entails of a change of environment. May pagbabagong gagawin sa ating ginagawa, higit sa lahat sa lugar na ating ginagalawan. Without repositioning our life, it would be challenging and difficult for us to truly understand our divine and life purpose. Okay, mahirap po manawaan ano ba yung talagang tungkulin natin bilang mga lingkod at follower of our Lord Jesus Christ. There's something that need to be changed. And before I start, I just want to share with you, nung ako po ay, maybe I think around 4th year to 1st year college, 4th year high school up to 1st year college, may kaibigan ako who is my friend until now. Talagang ito po ay best friend ko. And by the time na kami po ay magka-college, nagkaroon po sila ng, they are mga negosyante sila, yung kanilang pamilya. And I think that was our college day, first year. No? Yung kanilang property po ay ginawa nilang resort. Yung size ng swimming pool is almost like an Olympic size. Yung malaki yung size. Then, sa taas nun, mayroon siyang gym. So, ang ganda ng lugar. So, ang ginagawa namin doon, hindi kami pumupunta ng umaga. Instead, nag-overnight kami para walang tao. And we enjoy the place. So, yun po yung hangout ko nung ako po ay nag-aaral pa. No? It so happened na nung kami po ay bumalik in a while after many years, nung pagbalik po namin, yung lugar na yun, tinabunan. Sa ganda ng lugar at yung kanilang, you really will enjoy the place. Sa ganda, but in spite of it, alam niyo po yung father niya one time, tinabunan yung buong swimming pool. For me, nang hinayang ako, sabi ko, bakit mo tinabunan? Sayang naman kako yung effort, yung mga spend in constructing the swimming pool. Hindi po ganun kamura ang mag-construct ng swimming pool. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, masyado siyang seasonal. No? Mas marami yung panahon na hindi siya kumikita kaysa dun sa napapakinabangan. So, kinonvert nila yung place from resort into a function area. Ginawa nilang garden at ngayon po may bubong na talagang makikita mo siya is yung event place na. And sabi sa akin ng friend ko, mas kumikita siya ngayon kaysa nung siya ay swimming pool. No? Sometimes we stick or tayo po ay nananatili doon sa situation na akala natin maganda na. Now, pag hindi natin naunawaan what is really happening around us, in spite of the challenges, in spite of the difficulties, most of the time, we stay on that place rather than moving on. Lalo na, alam ko marami po sa atin, mayroon pong tinatawag na sentimental value. No, inaamag na ang gamit sa loob ng bahay, hindi pa rin natin matanggal, hindi maitapon. Kasi nga, may sentimental value. No, hindi naman napapakinabangan. No, may mga gamit na pwede mo namang i-donate, pwede mong ibigay sa iba para mapakinabangan nila. But because of the sentimental value, patuloy nating itinatago hanggang ang nakinabang na lang yung mga alaga nating bubwit sa loob ng bahay. Have you ever experienced that? Yes. No? Ako po, to be honest, maybe because yun nga, malaki po yung influence ng manufacturing company sa akin at lagi kaming may tinatawag na 5S. At isa po sa requirement ng 5S is dapat matuto kang magtapon ng mga bagay na hindi mo na ginagamit. Kaya ako po, pag naglinis ng bahay, pati minsan yung ginagamit na itatapon ko din.
Kaya nagagalit sa akin si Sister Ken. But anyway, at least, mas magandang tignan, maaliwalas ang bahay. Di ba? Kaysa naman itatago mo, hindi mo naman ginagamit, ang halaman na plastic, nakapalot, nakatago, ano bang purpose niyan? Di itapon mo na lang. Yung makakapulot, makikinabang pa. So, malaki po ang kinalaman ng ating lugar, ng environment, on how we live our life. Okay? Now, as I continue, there are practical principles of change. There are practical principles of change. And I want you to remember this practical application. No? Because before we go to the repositioning, unawain muna natin ano ba yung kahalagahan, ano ba yung benefit of change in our life. Ang iba kasi talagang akala nila kung wala na silang ginagawa sa buhay, if they don't strategize and plan, hindi na sila effective ng change. Remember this, after knowing this, I think, I pray that it will open your mind, whether you do something or not, change will still apply to you. Kahit meron or wala kang gawin, ang pagbabago will always affect us. Ilang buwan na lang po ay 2025 na. Kahit anong gawin mo, madadagdagan na naman ng isang taon ang iyong edad. Alright? So, change will continue to happen. Here are practical principles about change. Number 1, repeating the same actions, thinking the same way, and staying in the same crowd while expecting change is foolishness. Nandiyan ba yun, Ate Maika? O ayaw makita? Ano ba nangyari sa multimedia? Naghang? Kuya Lemuel, hindi ka kasi pang multimedia, pang drums ka. Ba't ka ba nandiyan kasi? Siya ba naka-assign? Okay. Okay, mas maganda kasi mabasa nyo. Mas gusto kong mabasa. Minsan kasi pag binabanggit, may mga tao kasi na good listener, may iba naman is good reader. No? So maganda na na-represent natin dyan. Kaya tayo gumagawa po ng slides. Alright? Principles of change. Number 1, ano nakalagay? Alright, okay, pakibasa na lang po. Anyway, wala naman masyadong tao dito. Kung nahihirapan kayo bumasa dyan, pwede kayong mag-transfer sa gitna para mas kitang-kita nyo. Sige, use this sign. Remember, the core of the message today is for us to address the issue that is inside us. Kaya gusto ko mas maging malinaw, maunawaan nyo, on how to address this issue in our life. Otherwise, 2 years, 5 years, 10 years, kaya po may mga mananampalataya, kahit uma-attend po ng simbahan, matagal ng proclaim Christian, hindi pa rin po nagbabago. Because the realization is, they never tap on the real issues of the problem. The root cause of the problem. Okay? So, repeating the same action, thinking the same way, and staying in the same crowd while expecting change is foolishness. Para po sa inyong karagdagang kaalaman, I tried na itagalog po through the help of GPT. At napakadali na talaga magtagalog pag nandiyan si kaibigan nating GPT. Sa Tagalog, ang sabi po, ang paulit-ulit na paggawa ng parehas na bagay, pagkakaroon ng parehong kaisipan, at pananatili sa parehong grupo habang umaasa ng pagbabago ay kahangalan. Alright? Ulitin po natin. Ang paulit-ulit na paggawa ng parehas na bagay, pagkakaroon ng parehong kaisipan,
at pananatili sa parehong grupo habang umaasa ng pagbabago ay kahangalan. So let's assess ourselves. 3 years ago until now, what change did we apply? Anong klaseng pagbabago ang ginawa na natin sa buhay ngayon? 5 years ago, mula 5 taon hanggang ngayon, ano sa tingin mo ang significant change that happens to your life? If nothing and you expect some change to happen, growth to happen, that's foolishness. 5 years ka nang mananampalataya, tamad ka pa rin magbasa ng salita ng Panginoong Diyos. 5 years ka nang mananampalataya or more than that, you do not allow somebody to disciple you, teach you about the Word of God. Matagal na tayong mananampalataya at until now, takbo pa rin ang takbo pag mayroon po tayong gawain sa Panginoon. And you create so much excuses in life. And you will expect maturity, spiritual maturity. That is foolishness. That is foolishness. Don't expect change and spiritual maturity when everything that we are doing is just the same when we were in our old faith. Ang sabi nga, lumipat ka lang ng barko, you just jump ship. But what you do, still the same. Gigising ng umaga, maghihilamos, magmumumog, magbre-breakfast, papasok, uuwi, matutulog. Nothing change. Next. This is according to Dr. Miles Monroe. You cannot solve a problem at the same level it was created. You cannot solve a problem at the same level it was created. Ang masakit po dito, hindi lang solving the problem ang issue. Instead, may problema na hinuhukay pa natin ng mas malalim ng ibang problema ang problema until such time na hindi na po natin kayang umahon sa lalim ng hinukay nating problema. That's why as I mentioned to you, yung kaibigan ko po, although gaano kaganda yung kanilang resort, na-realize ng father niya, it's not working anymore. It doesn't meet their expectations. So rather than continue operating the pool, they close it down. Tinabunan at ginawa po itong function area, and ang naging blessing for them is that mas kumita po yung lugar. So tayo, because of our attitude of sentimental value, hindi ka na kumikita, nahihirapan ka na, wala namang pinagagamitan, patuloy pa rin nating itinatago, pinamatadili sa buhay po natin. And we expect growth. And that's a problem. You cannot solve any problem at the same level it was created. If you want to solve a problem, go higher. Change your mentality. Change the people around you. Change the way you think and change the way you do things every day in life. Kung dati tamad ka magbasa, tamad ka mag-aral, start learning. Start building relationship to the people whom you think that can help you, that can teach you. Next. Success is inevitable. What does it mean about inevitable? Ano ibig sabihin po ng inevitable? Hindi maiwasan. Gusto niyo ba yun na hindi mo maiwasan magiging successful ka? Parang ang sarap. Success is inevitable. Hallelujah. Pero sa panahon po natin, mas mahirap isipin ang success. True or not?
Pare, how about more yung pagiging inevitable? Ang gusto natin yung inevitable, yung kahit hindi mo in-expect, kahit natutulog ka, sabi ng Panginoon, pinagpapala ka. It is biblical, right? Na habang ikaw natutulog, ang Diyos patuloy na pinagpapala ang buhay mo. Success is inevitable when you adapt according to the changing season. Success is inevitable when you adapt to the changing season. Kung tayo po ay subukan, anong tawag dun sa pantalon na parang walis? Baston ba yun? Bell bottom ba yun? Yung parang ang luwag nung ilalim? Ha? Pag naglalakad ka para ka, ambil. No? Sa panahon po natin, subukan po nating magbenta ng ambil. Kikita ka kaya? No, but when you tap on something, no, during that particular season, success is inevitable. That's why success, being relevant, is always part of success. Because when we adapt to the season, remember this, there's always the grace that is available for us. At ano po yung ginagawa ng grasya ng Diyos sa buhay natin? When we move according to the season of God, it makes you to be the person that God wants you to be, and it helps you to be the person to do what God wants you to do. The grace is always there. Yung aming latest transaction, sabi ko dun sa aming kausap, yung aming, tawagan na nating technical partner. Sabi ko po sa kanila, alam nyo, napakabuti ng Panginoon because I never expect that this partnership will happen. However, kung hindi ako kumilos ayon sa pinapagawa ng Diyos about the church, about the barangay, about the city, sabi ko sa kanila, even though na tayo ay magkakilala, and we partner together, I don't have something to offer. Wala akong mai-offer sa inyo because I don't have the right connection. Sometimes, God positions us in a place that we thought nothing is happening. No, but as long as we keep obeying God, God knows how to bless us in return. Kung tayo po ay hindi sumunod sa pinapagawa ng Panginoong Diyos, the partnership will not grow because you cannot offer something. There is a saying, it takes two to tango. Sa isa pong partnership, in order for that to be healthy and mature, there should be a mutual giving. Hindi lang isa ang nagbibigay, dapat parehas kayong that will benefit with one another. Alright? Next, please. Whether good or bad, change is constant throughout life. Whether good or bad, change is constant throughout life. Our strength will never be the same as we age. Yung kalakasan natin ng bata, hindi to pare-parehas habang tayo po ay nagkakaedad. So we should strategize life because otherwise, kung hindi po tayo nag-grow in the season that God wants us to be, alam niyo po yung decline of our life will continue and spiral downwards. Don't ever think na habang panahon malakas kang magtrabaho. No. Gusto po natin na dumating ang time na tayo po ay paupo-upo na rin. And we can focus more on the ministry of God. Ayaw ko naman yung umupo na walang ginagawa. But yet, even in the side of the business or even at work, ayaw mo naman siguro na habang panahon ikaw ay subordinates. You want and you have a dream that someday I want to be a supervisor, manager, and part of the executive. I want to be part of a corporate
I want to be part of a profit of a company. That is what growth can give us. No, otherwise, when you miss that season, mapapansin po natin ang ating life spirally going downward. Yesterday or Saturday, tama. Umattend po kami doon sa funeral ng mother po ni Mami. And na-meet ko yung mga kaibigan ng pinsan ko when we were young. Yung isa nag-meet kami. Ang sarap pong tignan, sabi ko, ang sarap isipin na at their age, graduate na yung kanilang mga anak. At sabi niya sa akin na mag-boyfriend and girlfriend na naman kami. And yung kanilang mga anak po ay mga degree holder na. Isang PMAer, isang, I think, engineer, civil engineer. At basta they all graduated with a bachelor degree. So I'm dreaming, sabi ko, gusto ko pagdating ko sa ganyang edad. So I started computing myself, pagdating ko ng 60, graduate na rin sila. Pero mas maganda pala na habang ikaw ay bata pa, yung mga 55 years old, 57, nakikita mo ang anak mo ay graduate na rin, mayroon ka ng sariling apo. Amen? So napakasarap na makita mo yung anak, they are successful and they're doing well in life. Okay, so dapat mayroon tayong ganong pananaw. I have this certain period of time and age na pag inabot ko to, ay alam ko na mas magiging successful, maayos yung buhay ko. But nowadays, I think we even don't plan that. Mas madaling sabihin, come what may. Kaya sira-sira kung ano yung darating bukas. No? Sabi nga po ni Taylor Swift, I plan everything in life. Even my marriage, even yung pagkakaroon ng anak, I plan everything 5 to 10 years from now. No wonder why Taylor Swift is now a billionaire. Tama? Pero tanungin nyo yung mga nag-i-struggle in life, what's your plan for tomorrow? Wala pa. Nag-iisip pa din. No? They don't strategize. They don't plan. Ang masakit nito, hindi alam kung saan sila papunta. Well, like the principle of change, if you don't plan anything for growth, change will still apply to us. But the problem is, that kind of change is not on the positive, but for the negative side. When I was young, sabi ko sa sarili ko, at the age of 25 to 30, I want to have my own business. At the age of 25 to 30. Nonetheless, kung hindi ko ito maabot, I'm telling to myself, I would be a president of a company kung hindi ko maabot yung sarili kong negosyo. That's my goal. Because I don't want, parang naiinggit ako nung ako po ay nasa sales. Sabi ko sa mga manager, bakit itong mga manager utos ng utos? Laging akong pinapalabas. Tapos sila nakita kong umuupo. Alam mo, hindi mo kasi alam kung ano yung ginagawa ng manager at that time. Napaka-naive. Akala ko umuupo, mas mahirap pala magplano at mag-isip. So sabi ko, gusto ko pagdating ko ng ganyang edad, yan yung magiging position ko. And I challenge myself. I become a section manager of OSC when I was, I think, 25, 26. Now, I have my own staff. I have my own subordinates. At ang kausap ko yung executive ng aming kumpanya. So when you have a goal in life, and you know how to plan, how you strategize, you will meet that position. Amen? And by God's grace, praise God, before ako naging 30, we have our own business. You need to plan. You need to strategize. Kami po ni Pastora, nung kami po ay nasa Indonesia pa, wala pa ang field clean, nag-uusap kami niyan, hindi po sa loob ng bahay. We treat ourselves as business partner. Pupunta kami sa isang restaurant, dala-dala namin si Dave, si Kale, bata pa siya noon, naka-stroller yan. Dala-dala namin, papaupuin namin sa gilid, mag-uusap kami as business partner. Iba yung mentality kasi pag mag-asawa kayo. Pag mag-asawa kayo nag-uusap, tapos hindi business partner, iba yung thinking mo. Parang ang trabaho lang ng asawa mo magluto, ikaw yung magtrabaho.
No, but when you are a business partner, you appreciate each other. You know that you need your strength, and she knows that he needs your strength. So it's all start within us. Whether good or bad, change is constant throughout life. Okay? So these are the principles of change. No, you don't expect change when you don't first change. Okay? Don't expect change when you don't change. And second thing, do not resolve any problem on the same level it was created. Do not solve any problem at the same level it was created. Napakadali lang naman, napaka-practical lang naman, di ba? Pero ang problema kasi wala sa labas eh. Ang problema yung nasa loob. What we carry inside. Now, what we have inside us. Success is inevitable when you adapt according to the changing season. Now, going back to the message last week. As I mentioned to you, as I shared and teach you about Proverbs 23 verse 7, for as he think in his heart, so he is. For as he think in his heart, so he is. Yung heart po dito, ang ibig sabihin po niyan is your subconscious mind. It's not the physical heart. It's not just the heart that feels with emotions, yung nasasaktan. But this is a heart which speaks about your subconscious mind. Listen here. At pag pinag-usapan po natin yung subconscious mind, this is not something that you try to recall. Hindi ito yung isang bagay that you memorize in order for you to think of it. No, parang pong nung ako po ay nag-aaral for board exam, ang sabi nila, lahat daw ng formula ilagay mo sa dingding para habang nakikita mo, maalala mo siya. Subconscious mind entails something about your experience in life. Subconscious mind refers to your inner being, about who you are, about your personality. Na kahit hindi mo siya isipin, it comes out because that is you. That is us. Do you understand? Kahit hindi ka sabihin mong gusto mong magpakabuti, gusto mong maging mahinahon, makita mo pa lang itsura ni Kuya Ray, galit ka na. Makita mo lang yung itsura ng kapitbahay mo, nagkagalit ka, may parabang bumubulwak na apoy na sa puso mo. You don't even think of it. That's what I call your subconscious mind. Na kahit di mo isipin, yun yung nararamdaman mo, yun yung attitude mo, yun yung character mo. And listen here, that subconscious mind was molded and formed throughout times and season. It was influenced by your culture, by your family, by your environment. This subconscious mind was even influenced by your old belief system. Now tell me, kung ito po ay na-form throughout the years, by this law and forces sa buhay po natin, do you think you can easily change that kind of mentality? Kausap ko po yung pinsan ko 2 nights ago. And glory to God, siya po ay the follower of Christ. She become a follower of Christ. Unfortunately, yung kanyang asawa, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, nakakainis kasi pag ako dumating galing church yung asawa ko, nakita kong umiinom.
Sabi ko, so anong ginawa mo? Wala, ang ginagawa ko na lang, didiretso ako ng kwarto at mananalangin sa Panginoon para baguhin siya. Napakaganda ka ako niyan, tama yan. Pero mayroon pang mas maganda na pwedeng gawin. Pagkatapos mo manalangin, tanungin mo yung asawa mo, may pulutan pa ba kayo? Ang hirap naman nun, tama ba yun? Anong mas maganda? Yung makita kanyang nagagalit o yung makita kanyang nagmamahal kahit may ginagawa siyang kasalanan? Minsan tayo napaka-religyoso. Panay ang pray natin na magbagong pamilya natin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kabutihan ng Diyos, ang mga makasalanan ay nagbago. Sinners lead to repentance. So, how can the sinners seize our goodness kung puro lang tayo ng pray at nagtatago sa kwarto natin at wala po tayong ginagawa para sila ay abutin? Ronald, sabi ko sa kanya, palawakin ang panalangin, pero mas palawakin ang pag-ibig. I read an article about a wife of a Muslim. When she became a Christian, she was persecuted. And you know what she did? Habang siya po ay nape-persecute ng husband niya, mas linalabahan niya ang mga damit, mas inaayos niya ang paglilinis ng bahay. People of God, remember this. Only love can cover a multitude of sin. Nothing else. The more that you curse people around you, especially those who do not know God, who do not have faith in Christ, the more that they will distant away from us. Yan po ang problema when we become too religious in what we believe. Tayo ang iniiwasan ng mga nasa labas. Dahil sa tingin nila, nakikita ka pa lang niya, parang marerebuke na sila. Why not change our mentality? Na pag nakita niya nila tayo, ang mararamdaman nila pag-ibig, that they will not be condemned. Jesus says, I have come not to condemn the world, but to save everyone. Pero tayo na tagasunod ni Kristo, we become a judgmental to everyone. We forget how to love. We forget how to show love even to the people around us. Parang mas madali talagang manalangin kaysa ipakita ang pag-ibig. So, there's something in the heart, that subconscious mind that need to change. Hallelujah. Ba't kasi 1 hour na lang, no? Okay, tapos na ako sa introduction ko. Let's go to the message. There's something that need to be repositioned. Sabi mo nga sa katabi mo, it's time for repositioning. Handa ka na bang mag-reposition ng buhay mo? Let's read in Romans 8, verse 5 to 6. Romans 8, verse 5 to 6. For those who are according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. Apostle Paul is reminding us through this passage that there are two forces of subconscious mind that is working inside us. There are two subconscious mind that works inside us. And the first mind is what we call the mind of the flesh. And the other one is what we call the mind of the Spirit. Listen here. When I speak of the mind of the flesh, this is our soulish life.
And what affect our soulish life? Ano nga po yun, soul? When you speak of the soul, what does it comprise? Emotion, will, knowledge. Okay, kailangan makita po natin to. I want you to remember this. Ang mga soulish people who set their mind or the flesh, mga emosyonal yan. Madaling masaktan. Mataas yung self-will, ang hirap mong itimon. Laging I, me, my, myself. Laging nakatingin sa sarili yan. Matatalino, knowledge. Nagsasalita ka pa lang, alam na nila kung ano yung sinasabi mo. They're so intellectual. So when you face someone who is knowledgeable, self-will, emotional, you should know how to position yourself in relating to that person. Huwag mong bibigyan ng something spiritual yan. They cannot accept it. They have problem accepting what will you offer them in the spirit because they are so fleshy in everything that they do. How about those mind that set in the spirit? So yung mga mind that are set on the spirit, what are these three aspects of life? First, communion. And what does communion entails? They have a good communication with the Lord. They have a good understanding who Jesus is in their life, who God is in their life, and they have a strong sense of God's presence in them. What else? Conscience. It affects their conscience. When you speak of conscience, they have clear knowledge of what is good and what is bad. Their moral ethics, the foundation is God and God alone. The moral values of God, the Word of God. This is the foundation where the conscience are being anchored. And what else? These people are strong in their discernment. Yung tinatawag po nating kutub, intuition. Those are the function of the Spirit. So these are the two kind of mind that operates within us. The subconscious mind. Tignan mo ang sarili mo. Tignan natin yung ating sarili. Every time that we think, ano ba yung nag-ooperate sa atin? Is it the mind of the flesh or the mind of the Spirit? Kung until now, madalas ka pa rin nasasaktan, kung until now you cannot control your emotion, madali ka pa rin nagagalit, what kind of mind that operates in you? The mind of what? The mind of the flesh. Kung until now, every decisions that you make, laging nakatuon sa'yo, me, myself, anong kind of mind that is operating within us? It's the mind of the flesh. Kung puro intellectual ang gusto mong pag-usapan, but yet you have problem in obeying principles of the law, principle of God's word, what kind of mind that operates in us? It's the mind of the flesh. As simple as that, you will know which kind of subconscious mind is operating within us. Whichever mind is dominant, either the flesh or spirit will dictate the condition of our heart and moral ethics. Whichever mind is dominant, either the flesh or the spirit will dictate the condition of our heart and our moral ethics. Malinaw? Kung sino po yung mas malakas ang boses sa dalawang mind na yan, that will dictate your personality and your moral ethics. So when you commune to a person, when you talk to them, and you are strong in the spirit, strong in the word and principles,
you know what kind of people that you are talking to. People of God, I'm thinking, bago po ito, the message, iniisip ko, Lord, ano kaya message title nito? Reposition? Reboot? Hindi naman pwedeng reboot, restart lang yun. Wala namang nangyayari sa computer kung restart. Reformat ba? Ang reformat, babaguhin mong lahat. The problem is, yung personality natin, yung soul natin, hindi naman nagbabago. It's still the same person. Pag sa reformat ka, ang binabago mo buong application. Even the DOS command, you change the ROM. Tama ba, mga IT? Binabago mo yan for you to clean up the computer. Pero ang ating soul, pwede mo bang baguhin yan? It is you, it is us. Mahirap i-reformat yan. Sabi nga nila, kahit magkaroon ka pa ng heart transplant, yung ipapalit na puso sa'yo, hindi pa rin makaka-affect ng attitude and ugali mo. It's the same personality, true or not? Because that is who we are. We are created uniquely by God. So do not expect na pag tayo ay heart transplant, dati kang magagalitin, nagbago yung puso mo, yung physical heart mo, mahinawan. No. Because it lies deeper within our inner man. That is the source. During justification, listen here. During the process of justification, first, God will influence and change your spirit. That's the first thing. But in the process of sanctification, that new spirit that God has given us need to influence your soul. Clear? During justification, God will change your spirit. Ezekiel says, I will give you a new spirit. But in the process of sanctification, that new spirit, through the working of the Holy Spirit in our life, need to influence your soul. That's why, in the process of repositioning, in order for our spirit to influence that soul, the first step that we should do, number one, learn how to exercise your spiritual muscle. Learn how to exercise your spiritual muscle. Hebrew chapter 5 verse 13 to 14, it says, For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. Pag puro gatas lang ang gusto po nating tanggapin na mensahe, blessing, grace, mercy, faithfulness, ang sabi po ng salita ng Diyos, yung elementary teaching po sa Bible in Hebrew chapter 6, laying of the hands, raising of the dead, justification, those are called elementary teaching. At ang sabi po sa Hebrew, those who are accustomed to this kind of teaching, they are just mere infant. But solid food is for the mature, who because of practice have their sense trained to discern good and evil. By practice have trained to discern. When I speak of discernment, which mind is operating? Which mind is operating? The mind of the Spirit. Therefore, the Bible is telling us, God is telling us, that your spirit man can be trained. Amen? It needs to grow. It needs to mature. For that spirit man to influence our soul. Jesus mentioned the kingdom of God 53 times in the Bible, while the kingdom of heaven was mentioned 32 times. 53 times, 32 times. So all in all, the kingdom of God was mentioned 85 times by Jesus. So meaning, when Jesus says the kingdom of God, the kingdom of heaven, they are real. Totoo at nandiyan ang kingdom ng Diyos. Nonetheless,
while they are so real, it is also invisible. Hindi natin po nakikita while the kingdom of God and kingdom of heaven is at work. Amen. Turn at. I have an illustration here. Ate Ainan, Ate Maika, nandiyan ba? Can you show the picture? Ay, hindi mabasa. Yung yellow, yung red, dito muna tayo. Yung sa left side nyo is the fallen nature of man. Na kung saan yung brown is the body, the yellow is the spirit, at yung pinaka-top portion of the pyramid is the soul. Now, yung kulay green is the Holy Spirit, and above the Holy Spirit is what we call the kingdom of God or the kingdom of heaven. Okay, now, in the fallen nature of man, there is always a gap between the kingdom of God and our physical world. Yung malaki pong blue, that is the physical world. A person whose dominant is the soul, or the top portion of the pyramid is the soul, is so inclined to the things of the world. Kahit anong gawin mo, hindi niya maintindihan what is happening in the kingdom, because why? There is a separation between the Spirit of God and the spirit of a fallen man. Amen. Malinaw? So that is the condition of a fallen man. Kaya nga, wag mong ipilit ang salita ng Diyos sa kanya, for he has no knowledge about it. Share Christ to the person. Let that person understand who Christ is. That's why Christ has saved us, for us to embody as the ambassador of Jesus to others. Now, on the second image, on your right, that is what we call the kingdom citizens. Na kung saan yung top portion of the pyramid now becomes the spirit, and the yellow one is the soul. Okay? The yellow one is the soul, and what is happening? The connecting point of that is the cross and the Holy Spirit. Now, a person who is well connected in the kingdom start to have knowledge about the kingdom of God. As the Lord allows it, gusto kong i-share sa inyo, even in your giving, determines how you foresee Jesus in your life. I heard a teaching coming from Dr. William Voon about giving. Ang gandang pakinggan na kung saan, sabi niya, ang pagbibigay ng tao sa lalay kung paano niya tinitignan or pagkakilala niya sa Panginoong Jesus. People of God, a true kingdom citizen, understand this. His spirit is strongly connected with the Holy Spirit. And because His Spirit is connected with the Holy Spirit as a revealer of the Father and the Son will also reveal the kingdom of God to their life. They know and they understand about the principles and the life of the kingdom. Why? Because it's no longer the physical world that contains them, but also the kingdom world start to contain them. Amen? Let's continue. 15 minutes. How to strengthen your spiritual muscle then? Number 1, read the Word of God. Read the Word of God. Kaya po tayo may everyday devotion. Kaya po tayo mayroon na morning devotion. If you are not part of the morning devotion, be part of it. Number 2, prayer and devotion. This is strengthening your spiritual muscle.
Without strengthening your spiritual muscle, you will not understand about the kingdom of God. Reading the Word of God, prayer and devotion. Next, ministerial work. Ano pong sinabi ko kanina? Your subconscious mind was influenced by your culture, belief system, environment, by the people around us. Now, these are the new culture environment that the kingdom of God is trying to impose to every follower of Christ. Pero po, pag hindi natin to naiintindihan, ang nakakalungkot, maraming nasa loob ng church, they always distant themselves. That's why they don't have spiritual muscle. I reminded David and Lemuel, be sure to participate in your morning devotion. Kahit mga anak po namin sila, their salvation, their relationship with Christ is independent from us. I cannot influence them. They need to decide by themselves to strengthen the relationship with God. Next, exercise spiritual gift. Speaking in tongue, prophesy, praying for the sick. Huwag kayong matakot kung mayroon pong gustong manalangin, magpa-pray ng healing sa inyo. Remember this, it is not you. The power of prayer is not within us. The power of prayer is to someone who hears our prayer. Minsan takot tayo pag mayroon magpanalangin, baka hindi pastor gumaling. Baka mamaya tawanan. Don't worry about it. Sapagkat kahit hindi mo pa ipanalangin yan kung kalooban ng Diyos, gagaling yan. So, it is just exercising our spiritual muscle to pray for those who are sick. Kaya po minsan, pag napapansin nyo, ang tinatawag ko pag mananalangin ng pagkain yung bago, para magkaroon siya ng spiritual muscle. Amen? Ministry is to help us strengthen that spiritual muscle. Worship lead. Do not distance yourself because it is part for you to strengthen that spiritual muscle within us. Number 2, develop a close and personal relationship with the Holy Spirit. Develop a close and personal relationship with the Holy Spirit. Remember, what I am sharing to you is the repositioning that from the mind of the flesh, we will have the mind of the Spirit. Some of you already knows this. Some of you already heard about it. Some of you already understand it. But the question is, are you applying it? Are you living on it? Because if you truly understand and apply it in your life will never be the same. You will be changed. We will be transformed. Okay, here are some truths. Here are some truths. Listen, not everyone in the church is saved. Whether you accept it or not, there are the spiritual dimension of the church whereby God knows that not everyone inside the church are saved. Kahit 5 to 10 years pa yan na mananampalataya or sabihin mong attender of the church, that doesn't mean that that person is saved. Matthew 7 verse 15. Beware of false prophets who come to you in sheep clothing, but inwardly are ravenous wolves. Beware of these false prophets who come to you in sheep's clothing. Akala mo tupa. Ayun pala, tupakin. Akala mo tupa. Ayun pala, kambing.
Kaya pag umamen, hindi amen, kundi amen. True or not? And they are inside the church. Kaya po mahirap minsan, sabi ko doon sa aking mga kaibigan pastor, ako hindi ako naniniwala sa mga tao nagsabi, Pastor, I love you. Kasi marami na akong narinig na kwento yung mga nagsabing I love you, silang unang umalis sa church. They are the one who persecuted their leaders and pastors. Words are not enough. Words are not enough to believe. Okay? 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. You can be certain in the last days. Are we living in the last days? Yes or no? Yes. Are we living in the last days? Yes or no? In the last days, there will be some very hard time. People will love only themselves. O, huwag ka na magtaka. May mga tao talaga, mas mahal nila sarili nila at pera. Soulish people. They will be proud, stuck up, rude, disobedient to their parents, ayaw sumunod sa magulang. Ang mga kabataan, we are already in the last days. Tandaan nyo, pagpatuloy kayong hindi sumusunod sa magulang, you are part of this group. It doesn't mean you are in the church, you secured your salvation. No. Hindi ibig sabihin ang magulang ay ligtas ang anak. No. You have to work out your own salvation. They will also be ungrateful. Alam mo, may mga taong natulungan ka, naayos mo ang buhay. Sabi ng Panginoon, di ba 10 kayo na mayroong ketong na pinagaling ko? Pati isa lang ang bumalik. Sa loob rin ng church, ang dami mong pinag-pray. Sabi nga ng iba, Lord, Pastor, pag-pray mo nga ako maka-abroad, pinag-pray, papunta ng abroad. Pagdating abroad, nawala na. Hindi na nakita. May mga pinag-pray ka, inayos ang buhay. Dumating ang panahon, di mo na nakikita. They are so ungrateful. Don't worry. Na-prophesy na yan. It's already written in the Bible. Kaya po mahirap maging leader. Yung mga leaders mahirap, di ba? Gusto mong abutin, gusto mong tulungan. Meet tayo on this time, meet tayo on this day. Tapos magme-message tayo, ay sorry, hindi ako available. May urgent kasing dumating. Subukan mong basyalan sa bahay yung urgent tulog. Diba? Ayaw lang sumama. Tinatamad lang. Ay, ano ba yan? Linggo na naman. Yun lang naman talagang dahilan. Why? Because they are so soulish in their mentality. Heartless, hateful, laging galit. Kaya ako, pag ako nagagalit, naalala ko ito eh. Brad Wayne, pag nagagalit, alalahanin mo ito. Soulish mind ba yan o spiritual mind yan? Yan, dapat i-apply natin sa sarili natin. Di ba? Nasa meeting kami. High leader, nakita namin. Ang daming taong pumupunta sa kanya. Pero the way he speak, napakamalumanay. Lahat ng problema, ang daming sinusumbong. Pero malumanay pa rin. Sabi ni Sister Ken, dapat ganyan ka din. Sabi ko, sige, gagawin natin yan. Diba sabi ko nga, kwento ko sa inyo last week, sabi ni Kuya Lemel sa akin, Dad, I love the coach. Why? Hindi siya nagagalit. Kaya ngayon, pag nagko-coach ako kay Lemel, mali yan. Dapat ganito lang. Alam mo, sa simula, para kang plastic. Talaga naman. Parang peke. Pero anong gagawin mo? You need to change. We need to change. Or not. We cannot compete with it. Kahit anong sabihin ni Kuya Jen, nakakaya umarap sa labas. Ikaw mo na kayo, tatayo, gaganon-ganon. Pero kanina, kita mo naman, tatalon-talon. You have to break out from your comfort zone. Believe in the Word of God. Their words will be cruel.
They will have no self-control or pity. Walang habag, walang awa, walang self-control. Ang bilis magalit. They will be sneaky, reckless, and puffed up with pride. Instead of loving God, they will love pleasure. Kaya ang linggo, binabaliwala. Even though, look at this last verse, even though they will make a show of being religious, their religion won't be real. Don't have anything we do with such people. Anong ibig sabihin nun? Nasa loob ng church. Pero sa totoo, they don't carry the power of God. These are the people inside the church. Don't have anything to do with such people. So, first truth, not everyone in the church are saved. Second truth, not everyone who reads the Bible truly knows God. Hindi lahat po nagbabasa ng salita ng Diyos, kilala ang Diyos. John 5:39-40. You diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. Sabi ng Diyos sa kanila, binabasa nyo yung scripture dahil alam nyo mayroon kayong buhay na walang hanggan. These are the scriptures that testify about me. Who is that me? Jesus. Pero sabi niya, yet you refuse to come to me to have life. Sinong kausap po dito ni Jesus? Isang Pariseo. Nagtuturo ng salita ng Diyos. At ang sinasabi niya, nagbabasa kayo ng salita ng Panginoon. Pero hindi naman kayo makasunod sa akin. So there are also people in the church who knows their theology, who understand the Bible, but yet don't have the relationship with the Lord Jesus Christ. Lalo na yung mga hindi nagbabasa. Next, John 14:23. Because a loveless world, said Jesus, is a sightless world. If anyone loves me, he will carefully keep my word. Pag talagang mahal mo ko, pagkakaingatan mo ang aking salita. Now, sabi ng Panginoon, ang sino mang magalit sa kapwa, mamamatay tao. Galit ka pa lang, mamamatay tao ka na. Ano pang sabi ng Diyos? Huwag mong kaligtaan ang araw ng linggo na magsama-sama kayo. Para kayo ay magpalakasan. Pero anong priority natin? Ano pang sabi ng Panginoon? Mapalad itong widow na ito sapagkat siya ibinigay niya ang lahat. Ang iba, binigay lang ang sobra. You see how people inside the church are being deceived by themselves, knowing and thinking that they obey God, but yet in the eyes of God, He knows, He understands, this is not my people. That's why when the glory of God comes, sabi po ng Bible, He will separate the goat from the sheep. Sino po nakakita kayo ng tupa at kambing? Sino po nakakita na ng tupa at kambing? Can you raise your hands? Yan. At least malinaw. Second na tanong, nakakita na ba kayo na ang tupa at kambing nagsama? Hindi, di ba? Kasi ang tupa, magkaibang ugali sa kambing. Hindi magsasama yan. Now, bakit nasabi ng Diyos? Pag ang glory niya dumating, paghihiwalayin ko ang tupa at kambing. Ano ang paghihiwalayin mong hindi magkasama at hindi naman nagsasama? Meaning to say, when the glory of God comes in the church, hindi lahat ng nasa loob mukhang tupa. Ay tupa. Ang iba mukhang tupa lang.
Sabi niya, yung tupa sa kanan, yung kambing sa kaliwa. Anong sabi sa kambing? Dumating ako, hindi mo man lang ako pinakain. Lord, kailan yun? Turn not. Hindi rin nila alam that they are not doing the will of God. Please give me time, please. Only today. Only today. Okay? Not everyone who reads the Bible truly knows God. Those who come to the Lord carefully follows God. Next, please. The fruit and not the gift determines your condition that is heavenwards. The fruit and not the gift determines your condition which is heavenwards. Ano pa po yung pag-ibig? Ano ba yung fruit? Love, joy, gentleness, self-control. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may gentleness, may love. Pag tinignan mo ba ang kanya mukha, ikaw ba ay nai-in-love? Ayan. Ang mga anak ng Panginoon, pag tinignan mo, nagliliwanag ang kanilang mga mukha. Amen. Now, pag yung iba nakita mo, parang sabi nga ni John Maxwell, there are people who are momentum builder. There are those who are momentum taker. And the worst is those who are momentum breaker. Excited ka, no? I-share sa'yo yung kanyang ginagawa ng Diyos. After mo siyang makausap, may doubt ka na. Alright? Next, please. Intimacy with the Holy Spirit grows through our experiential knowledge of Him as we consistently pursue a relationship and commitment to obey. Next, please. Intimacy with the Holy Spirit grows through our experiential knowledge of Him as we consistently pursue a relationship and commitment to obey. If you want to build an intimacy with the Holy Spirit, it requires pursuant, it requires obedience. Now, listen here. Bibigyan ko po kayo ng konting storya. In the Old Testament, after the reign of Solomon, the kingdom of Israel was divided into the northern and the southern kingdom. King Rehoboam was the one who led the southern kingdom, while King Jeroboam led the northern kingdom. At that time, the temple was in Jerusalem, which located in the southern kingdom. Makinig po kayo. Since Jeroboam depicted from the leadership of the king of Israel, Rehoboam, the kingdom was divided. Kasi yung southern kingdom, ang naiwan po dyan is Judah and Benjamin. The rest of the tribe na sa northern kingdom, whose king at the moment is King Jeroboam. Now, para ang mga nasa northern kingdom hindi na bumaba pa to worship sa Jerusalem, which is in the southern kingdom, he built his own temple. Na sa templo na yan, they are worshiping the golden calf. At ang sabi po nung history is that some of them also worship the temple prostitute. Okay? Listen. Nonetheless, ang inappoint ni Jeroboam na mga temple priests are those who do not understand about the command of God. They are not the one who really God whom appointed to be the priest of the temple. Now, 200 years, they separate themselves. Listen here. And they also call themselves people of God. They also call themselves the people of God. In our generation today,
marami rin pong nagsasabi, they are the son of God. They are the children of God. They are the follower of Christ. But they never read the Bible and they worship a different God. It happened before and it's still happening now. Hosea 4:6 says, my people are destroyed because lack of knowledge. This knowledge is not about the intellect. This knowledge pertains to our experiential knowledge of God, your encounter with the Holy Spirit. Pwede mong kilala ang Diyos or pwede mong alam na may Diyos, pero you do not have personal relationship with God. You cannot pursue whom you do not know. You cannot pursue whom you do not know. Who is the Holy Spirit? He is God. Who is the Holy Spirit? He is God. He is the third person of the Trinity. The Holy Spirit is not the fire. He is not the wind. He is not the smoke. He is not the water. He is not even the dove. These are just symbols representing the Holy Spirit. But the Holy Spirit is God and He is a person. Mayroon kaming devotion one time sa office. After namin mag-devotion, may nagsabi, matagal na po ito, grabe yung presensya ng Holy Spirit, no? Dumaan, tapos nawala. Paano mo nasabi ka ako yun? Kasi grabe yung hangin at saka yung tayo ng balahibo kanina. Pambira. May mga mananampalataya, ang akala ang Holy Spirit ay hangin lang. Kaya po sa loob ng church, para lang umiyak, kailangan mayroong usok at yung ilaw, kailangan diliman. Pag hindi mo kasi diliman, parang wala ang Diyos. They're not. They don't have clear understanding of the Holy Spirit. Second, the Holy Spirit is our comforter. He's someone who provides peace, comfort during difficult times. Pag ikaw ba malungkot, did you ask the Holy Spirit to comfort you? Pag may problema ka ba, do you talk to Him? Do you seek His guidance? Do you ask the Holy Spirit, Holy Spirit, help me? Do you speak to Him daily? Even right now, do you ask the Holy Spirit, Holy Spirit, medyo nahirapan ako sa tinuturo ni Pastor, can you enlighten me, help me to have a strong mind to understand the teaching? Or ang Holy Spirit, kanina lang nung tayo ay nag-worship, pagkatapos ngayon, sarili na natin. The Holy Spirit convicts the world of its sin. Nung tayo po hindi mananampalataya, that's why we have this such of affection to repent because of the help of the Holy Spirit. Pero after the Holy Spirit convict us of the sin, wag mo namang hayaan na araw-araw naman, iko-convict ka ng Holy Spirit. It's not the way that the Holy Spirit convict us. Why? Because He is also our teacher. No, He is our teacher. He teaches us all the principle of the Word of God. Bakit niya tuturuan ka ng principle of the Word of God? Para alam mo kung ano yung mali at tama. That is the work and the job of the Holy Spirit. This is good, this is bad. Huwag mong gawin yung bad. He will always remind you. Huwag mo hintayin na sabi ng Holy Spirit, bawal magnakaw ng pera. Hindi niya trabaho yun. In the first place, ang pagnanakaw, alam mong mali. Kailangan mo pa ba sabihin or kailangan mo ba ng Holy Spirit, bawal ang hindi sumunod sa magulang? Alam mo na yun eh. Oh, hindi kasi ako kinonvict ng Holy Spirit na huwag sumunod sa magulang eh. It's not His job. His job is to teach us what is the principle of the Word of God. You yourself, common sense dictates. Alam mo, ang mag-disobey ay mali. True or not? It doesn't require the conviction of the Holy Spirit for us to understand. Kahit nga ang magalit sa kapwa, alam mo sa sarili mo na mali. True or not?
Paano ko nasabi? Subukan mo magalit pagkatapos ang sikip ng dibdib mo. Hindi ako makahinga. It's common sense. But the Holy Spirit is teaching us the truth about the Word of God. The temple of the Holy Spirit is not the physical church. The temple of the Holy Spirit is where? You and me is the temple of the Holy Spirit. That's why God says, whoever destroy this temple, I will destroy him. It is not the building. It is not this place. It is you and me. We are the temple of the Holy Spirit. That's why we comprises the church. True or not? Kaya pag ikaw nakipag-away ka sa kakalit mo, nakipagsuntukan ka sa kaaway mo, sino ang napapersecute sa buhay mo? It is God. Every time that you claim that you are a follower of Christ, but yet people saw a different attitude in you, who is being mocked? It is God who is in us. We are the temple of the Holy Spirit. That's why God says, I will never leave you. I will never forsake you, because He is always within us. Tandaan natin, kaya pag tayo nagagalit, you are representing the kind of spirit that works inside you. Every time you violate principles of the Word of God, you are hurting. Kaya yung conviction very strong na nagkamali ka. True or not? When you become follower of Christ, parang pag nagkamali ka, nagkasala ka, parang antindi ng conviction. Why? Because you are hurting the Holy Spirit inside you. Sabi nung nakakita sa akin one time sa kotse, mag-isa ka lang sa sakyan, parang may kausap ka. Sabi ko, buti ka pa. Sabi ko sa kanya, kawawa ka naman, lagi kang mag-isa. Ako, never ako nag-isa. Kasi kasama ko lagi ang Diyos. Amen? Pag ako nagdadrive mag-isa at alam kong nangihina ang spirito ko, I just pray. Kura babasik, karabasyan, darabayan. Hallelujah, hallelujah. Then I listen to worship songs. I listen to worship messages, to Christian messages. Hindi si Taylor Swift ang pinakikinggan ko. Kahit ako naglalaro ng golf, pag nararamdam ko something is bothering my emotion, I pray in the Spirit. Kura babasyan, darabasyan. Hold in one, please. Hold in one, please. Kaya pag nagpray ako, pag may competition, Lord, i-bless mo si Kale para manalo sa competition, pero hindi lang siya, i-bless mo na rin ng iba. Minsan iniisip ko pag nanalo sila, minsan kaya si Kale na lang. He dwells within us. Kaya tignan mo ang katabi mo, nandiyan dyan ang Diyos sa buhay niya. Diba? He sanctifies. He intercedes in our prayer. He is the revealer of the Father and the Son. The Holy Spirit, people of God, He is God. He is God. 5 minutes, then I'll finish. 5 minutes and I'll finish. Practical reasons that hinder us to pursue God. I want you to look at this. What are the reasons that hinder you and me from pursuing our godly relationship? Number 1, work. Financial stability and success. Mas mahalaga sa marami. The economy of this world are much more important than the economy of the kingdom. Isang araw sa isang linggo, we still have many times to skip the celebration of the Lord because of work. Because of work. Family. What hinder us from building that relationship? Hindi maiwan ng pamilya.
Mas mahal ang pamilya sa Diyos. Pero anong sabi ng Panginoon? Luke 14 verse 26. Luke 14 verse 26, andyan ba yun? If you come to me, but will not leave your family. Ulitin ko nga. If you come to me, but will not leave your family, you cannot be my follower. You must love me more than your father, your mother, your wife, your children, brothers and sisters, even more than your own life. Tell me, how many times in your life do you think you left your relationship with God because of that family, of your family? It's true, we need to love them. But in the matters of faith, God should be our priority. If you want to be a disciple of Christ, learn how to say no when it is needed. But even now, many followers of Christ, self-proclaimed Christians, mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa Diyos. The mind of the flesh and the mind of the Spirit. What else? Power, position, prestige. Mas malaga magkaroon ng prestige and position, kapangyarihan, kaysa ang pinapagawa ng Diyos. Ambitions. Sa sobrang andami ng ambition sa buhay, they can easily leave Christ. Ano pa? Laziness, katamaran. Pag pumunta ng sinihan at ng outing, laging may oras. Pero kay Lord, laging may dahilan. Hobbies and vices. Mga bisyo. Mga hobby na hindi maiwanan. Pagdududa. Doubt. And lastly, problem. Alam niyo po ba may mananampalataya dahil sa sobrang bigat ng problema, lumilisan sa Diyos. Pag hindi nila naunawaan the very purpose of why there's persecution in life, most of the time, they left their divine relationship. Ano pong sabi ni Dr. Miles Monroe? We accept what we tolerate. Tanggap natin kung ano yung ating tinotolerate. So whatever you accept in life, whatever you tolerate in life, you accept it. Amen? And in closing, Ate Lay, andiyan dyan ba yung ating example? Hindi po tayo communion ngayon, ha? Nasaan yung Coke? Hihingi ako ng tulong, please. Ito actually nakita ko lang at magandang ipakita sa atin. No? Yan. Ano bang ginagawa ni Kuya Jason? Saan ba siya? Kakanta daw eh. Yung hindi kakanta. Si Kuya Dave, pwede kang pumunta ng harapan, please. Let's all stand. Dito sa harap. Yan. I just want to breathe the name of Jesus. Kaya alam mo, when you're connected with the Lord, tumutugtog pa lang, gusto mo nang mawit eh. Sino bang pwede nating isang dyan? Si Ate Del, para naman makita to sa TV. Ate Del, pwede kang yung pumunta dito. Yan. Hallelujah.
Harap kayo doon. This is the mind of the flesh. Hindi po ako original, nakita ko rin lang. Gagayahin ko lang para makita nyo. Pero iba yung sa kanya. This is the mind of the flesh. A soulish person. At ibibigay ko kay Ate Del yan. Hindi para inumin, para hawakan. And this is the mind of the Spirit. Pure, uncontaminated, it's clear. Two mind. Subconscious mind that work within us. Think of it, which part of the mind that works in you. At ito po ibigay ko kay Kuya Dave. In the same way, hindi mo iinumin yan. Ngayon, ganitong gawin natin. Ate Del, Kuya Dave, shake it as hard as you can. Shake it, dali. Yan. Ate Del, wag naman masyado mahina. Kahit anong klaseng shake, sige. Panggigilan nyo. Sige, panggigilan nyo pa. Yung mas malakas pa, Ate Del. Sige. Sige. Yung parang wala kang uric na mag-shake. Walang masakit sa katawan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Patingin nga. O sige, shake nyo pa. Patingin nga yun. Shake mo pa, sige. Ayan ha. Mind of the Spirit versus the mind of the flesh. Sige. The subconscious mind that we have. Alright. Okay, tapos na. Ate Del, pakibuksan mo ngayon sa'yo. Buksan mo. Sige, buksan mo. Bilisan mo. Kuya Dave, pakibuksan mo ngayon. People of the Lord, just a simple illustration. When you operate in the mind of the Spirit, nothing in this world that will able to shake you up. Nothing. No one. Remember this. The Lord want to influence you, that your position in the eyes of God will be repositioned from the mind of the flesh into the mind of the Spirit.